Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 30 ng Enero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:20 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Sara. Ay masasabi ko na wala sa hulog. Opo. Actually, ito na yung desisyon nila sa motion for reconsideration. Nag-decide na dati na mali yung impeachment, yung proseso ng impeachment o unconstitutional ang sabi nila dahil doon sa proseso. Ngayon ay matagal po bago sila nag-release ng answer doon sa motion for reconsideration. Pinapaliwanag doon na hindi dapat sila gumawa ng proseso. Kasi ang paggawa ng proseso ng impeachment, ang proseso po ng impeachment ay nakalagay yan sa kapangyarihan ng lower house o ng legislative. Ay pinakialaman nila. Sila ang gumawa na dapat daw ito, ganyan ang gawin, ito ang dapat masunod, ay hindi nila maikatuwiran naman. Hindi naman nila maipaliwanag sa media o kaya sa public debate. Wala eh. Ang nagpahayag ngayon, yung spokesman lang nila eh. Bakit ayaw humarap ni Leonin sa public debate? Pangatawanan niya yung sinulat niya o yung desisyon nila na pinirmahan ata, unanimously ata sila yan eh. Pero nga ay ang masasabi ko dyan, kahit na ano pa ang gawin nyo, Korte Suprema, kahit ano pa ang desisyon nyo, mayroon pang mas mataas eh. Yung batas ng Diyos, whatever a man sow, so shall he reap. Kung nagnakaw yan si Sara o nagpapatay ng mga tao yan o gumawa ng kasalanan yan, pagbabayaran niya yan. Hindi po pwede yan na babaguhin nyo ang proseso. Wala yan, walang kwenta yan. At yan po ang tatalakayin ko ngayon dito, no? Ang tatalakayin ko dito, pag nagkasala ka, bayad ka. Ayan po. At saan ako kumukuha? Sa salita po ng Panginoon. Sa mga guidelines ng Panginoon na hindi inaaral po ito ng iba eh. Hindi nila binabasa, hindi nila pinag-aaralan, hindi nila dinidiscuss. Puro lang ganyan na ay ang wisdom po ng mundo kakaiba po sa wisdom ng gagaling sa Panginoon. Magkaiba po yan. Pero sa wisdom po ng Diyos nang galing din yan. Pero nga ay inaalter eh. Inaalter ng inaalter, kaya ganyan, nagbabago. At nagtataka nga ako dito kay Leonin, kasi siya ang pangunahin dyan eh. Siya ang nangunguna dyan eh. Siya ang sumulat eh. Bakit gagawa ka ng proseso na hindi naman ibinigay sa iyo ng saligang batas? Hindi ba? Bakit? At saka, isa pa, lahat po ng tao, lahat ng Pilipino alam na ang impeachment ay hindi naman judicial process. Hindi eh. Ay ako nga naririnig ko yan noon pa eh. Hindi judicial process yan. Kaya nga walang kulong dyan eh. Tanggal lang sa serbisyo o kaya ay permanently
disqualified from holding public office. Ayan lang po. It is more on political issues. Ay bakit gagawa kayo ng, ayan nga ang tawag ng iba dyan ay nag-overreach o lumagpas sila doon sa kapangyarihan. O parang sabihin din natin na inabuso nila. Kasi may naghain po Naghain yung grupo ni Sarah. Ay siguro ay iyon ang pinanigan nila kasi nga pero tatalakayin po natin yan bakit hindi uubra yang ganyan? Kasi nga ang sinasabi ko dito, kung nagkasala si Sarah, pagbabayaran niya yan. Kahit na paano pang tagal, kahit ano pa ang tatabunan ng mga issue, katulad ng ganyan, gumawa sila ngayon ng sarili nilang proseso. Ay pwede naman yan. Igagalang yan. Pero ganun pa rin, hindi mawawala yung kaso. Hindi mawawala ang punishment na nanggagaling sa itaas. Yan po ang nilalakad ko dito. Ang title ko pala ngayon ay Decision ng Supreme Court sa Impeachment ni Sarah, Wala sa Hulog. Yan po ang title ko, Wala sa Hulog. At iyan ang papatunayan ko o ang i-discuss ko yung impeachment daw inihain ng lower house ay ang konstitusyonal. Yun yung una nilang desisyon. Dahil daw kulang daw ang proseso. Ay bakit kulang ngayon nyo lang ginawa yung proseso? Hindi ba? Kung baga sa naglalaro ng basketball, tapos babaguhin mo yung proseso. Hindi ba? Ay walang ganyan. Hindi nangyayari ang ganyan. Ngayon, pwede siguro sa susunod na laro, pwede mong i-implement yung proseso na gusto mo. Mali nga hindi ba? Paano nilang ipapatupad yan na nasa isipan nyo lang yan, hindi ba? Nasa isipan nyo lang yan na ito ang dapat, ito ang gagawin, ito ang mauuna. Ay hindi ko na tatalakayin yung mga detalye kasi nga ang dami ng tumatalakay Ito na lang ang tatalakayin ko, itong Word of God. Ngayon, ang gusto ko po na ipaliwanag dito, ang tao kasi tainted Opo, ang lahat ng tao ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon ay lahat ng desisyon yan maaring tainted o maaring may halo na panlilinlang o makasalanan ang tao, kaya halos lahat ng magagawa niya ay naaayon doon sa kung sino ang amo niya, kung sino ang Panginoon niya. Ay usually nga ang Panginoon ang Panginoon ng tao ay pira ayan po kaya nga ito Proverbs 3 verse 5 hanggang 7, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Ayan po ang nakasulat trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Do not be wise in your own eyes, but fear the Lord and shun evil. Yan po Ngayon, yan ay advice sa atin o panukala sa atin o yan ang pangunahin natin gagawin kasi nga ay ang tao po ay alipin ng kasalanan Kaya kung hindi ka magre-refer sa Diyos,
o hindi mo titignan yung mga panukala ng Diyos, maliligaw ka. Yan po ano. Ngayon, Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Yan po ang sinabi ni David. Yun daw salita ng Panginoon ay lampara para sa aking paa at ilaw sa aking daanan. Yan po ang sinabi ni David, ano? Kaya napakahalaga po na mayroon tayong Word of God. The Word of God is a lamp for my feet and a light in my path. May ilaw ka, may lampara ka pa doon sa dala-dala mo yan yung lampara dala-dala mo doon sa iyong paa. At yung ilaw naman ay parang kanyan, yung poste ng ilaw na may ilaw. Yun ano. Yan po ano, yan ang description. Ngayon kung wala ka diyan ay maliligaw ka. O kaya mapupunta ka doon sa desisyon na wala sa hulog, ano? Mapupunta ka Katulad ng ganyan, bakit sila gumawa ng proseso? Ay ang dami po noon yung proseso na ginawa nila na ipapagawa nila muna para daw maging valid yung kwan. Ay wala naman sa konstitusyon yun. Ang nasa konstitusyon po ay ang lower house ang gagawa ng proseso ng impeachment. Sila ang nakakabahala dyan. Ay bakit pinasukan ngayon ng Supreme Court? Hindi ba? Mali po hindi ba? Wala sa hulog at nag-overreach. Hindi ba? Lumagpas sa kanilang talino. Hindi ba? Kaya nga ngayon, hanggang ngayon, hindi maipaliwanag ni Leonin Sige nga, humarap siya sa kahit mga estudyante lang ng mga law school. Wag na yung mga din. Wag na yung yung gumawa ng konstitusyon. Wag na yun. Yun na lang mga estudyante ngayon. Paano niya ipaliwanag yan? Hindi ba? Mag-overlap o yung parang nilabag nga yung saligang batas. Hindi ba? Ngayon ay Psalms 119 verse 11. Your word I have hidden in my heart so that I might not sin against you. Si King David po ay chine-cherish niya o tinatago niya yung mga salita ng Diyos sa kanyang puso. Unaan doon sa kanyang puso para hindi siya magkasala sa Diyos. Yun po I have hidden in my heart, sabi niya. Your word I have hidden in my heart so that I will not sin against you. Ayan po ang sinabi ni King David. Kaya mahalaga po At yan nga ang nilalakad ko dito. Ay ito, 1 Peter. Ayan, itinaas ko na po 1 Peter chapter 1 verse 24 hanggang 25. Ay ito po ang maganda. Opo. Kasi nga, ang nakasaad po dito, at ito po ay sinabi sa Psalms, sinabi din sa Isaiah, at saka tatlo yan. Halos ganyan ang pagkasalita, pero mas maganda ito kay Peter. Na kung saan ay dinidescribe po dito, ano ba ang tao? Ano ba yung, may kapangyarihan si Leonin dahil siya Supreme Court Justice siya Mayroon siyang talino, mayroon siyang wisdom, pero nga ay ito nakasulat naman sa Biblia. Hindi ba? Because all flesh is as grass. Ang
tao daw ay parang damo. Is as grass, sa iba, is like a grass. All flesh, lahat ng tao ay para lang damo. And all the glory of man as the flower of the grass. Sa iba, as the flower of the field. The grass withers and its flowers falls away, but the word of the Lord endures forever. Ayan po Hindi ba? Yung tao daw ay para lang damo. Ay oo nga, ay namamatay yan ang tao, namamatay Hindi ba? At yung glory niya, yung pinagmamalaki niya, hindi ba? The glory of man is like a flower of the field na nalalanta, na nahuhulog sa lupa. Ayan po hindi ba? Kahit na nga kako ito si Leonin ay okay, ay susundin natin yan. Walang problema Pero bandang huli, baka after 10 years, after 15 years, machi-check yan. Hindi ba? Yan po ang sinasabi ko dito. Pero ang sabi ng iba, it will take decades, sabi nila, para ayusin yan, yung ginawa ni Leonin. Ay oo nga, ay sige na, sundin na natin, igalang na natin sila. Pero nga, hindi maaalis yung kasalanan ni Sarah, na nagnakaw siya o nagpapatay siya o kung ano yan, kung naglustay siya ng pira. Hindi ba? O nag-abuso siya sa kanyang kapangyarihan. Hindi ba? Hindi mawawala yun. At kahit nalulusot pa siya sa tao, sa pamantayan ng tao, hindi siya lulusot sa pamantayan ng Diyos. Na ang nakasulat ay, whatever a man sow, kung ano ang iyong inihasik, yun ang iyong aanihin. Aanihin niya yan. Hindi ba? At idagdag pa natin ay ito nga all flesh is like grass. Nakasulat po yan. Hindi ba? Kaya nga po, binabaan ng Diyos ang edad ng tao. Binabaan na. Bakit? Ay, kuwan po ang tao na-check ng Panginoon nung panahon ni Noah, nakita ng Panginoon all the intent and imagination of the man. Sabi niya hindi ba? All the intent, yung intention at saka yung imagination ng man is pure evil continually. Puro evil And God decided, ang sabi niya, I will blot out all men from the face of the earth. Yan po ang sinabi niya. At naawa lang siya kay Noah at yung pamilya. Walong tao lang ang natira na nabuhay. Ayan po, hindi ba? Pero, but, yung years ng man is 120 years lang. Pero ngayon ay mababa na nga Binabaan ng binabaan hindi ba? Dahil nga ganyan. Ay hamak mo ito si Leonin, hindi ba? Hindi ba kayo nagtataka? Ay nag-aral naman ito, hindi ba? Hindi ba niya alam na ang dapat ang gagawa ng proseso ng impeachment ay ang lower house? Ay pinakialaman niya, hindi ba? Iyan ang sinasabi na all men are like grass. Wala naman hindi ba? Bakit niya pakikialaman yon? Ay ang linaw, alam ng tao, alam na nakasulat sa konstitusyon na ang gagawa ay ang lower house, yung proseso. Hindi ba? Para lang naglalaro ng basketball. Sinong gumagawa niyan? Adi, yung mga officials na naka-assign sa basketball at yung namang gumagawa sa official ng mga volleyball, yun naman proseso ng volleyball ang gagawin nila. Ay ang nangyari yung official ng volleyball, yun ang mali hindi ba? Wala sa hulog Hindi ba?
At saka nga, yung napakinggan ko kanina, ang dami nagsasabi, o sige, gumawa kayo ng proseso, pero hindi mo pwedeng i-implement yan doon kay Sarah, yung una. Kasi nga hindi pa alam yan eh. Ay oo nga naman, hindi ba? Ay pero hayaan na natin, okay na yan ganyan. Basta ang sinasabi ko dito ay kung ano ang ginawa ni Sarah, kung nagkasara siya, pagbabayaran niya yan. Opo, kasi nga yan ang panukala ng Diyos. Yan ang tinatawag natin kung minsan na karma. Kung hindi kayo naniniwala sa Diyos. Nature na lang. Yung nature, bumabalik yan eh, hindi ba? Bumabalik eh, hindi ba? Pero nga, ay ako, naniniwala ako sa salita ng Panginoon. Pagbabayaran po eh. Opo. Kung ano ang iyong ginawa, sisingiling ka dun. Ayan po sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa ay sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.